Hello guys, ang gagawin naman natin ngayon ay base plate. So sa base plate, we'll be doing basic part modeling. So sa basic part modeling, syempre, we'll be doing basic parts from parts. So kuha tayo dito ng part. Then lalagay lang natin siya sa unit na mmgs. Then we'll try to draw the drawing natin or yung sketch natin sa plane na top plane. So sa top plane, draw lang tayo ng rectangle. So sa top plane, draw lang tayo ng rectangle. So rectangle, corner rectangle, syempre mag-start kayo dun sa origin. Then lagyan lang natin siya ng measurement na this will be 1.5. Uy, hindi pala, we're going to do it in IPS. So click lang natin to. So medyo maliit, 1.5, will be 1.5 by 4. So yan, 1.5 by 4. Tapos saka natin siya lagyan ng extrusion. Extruded lang siya ng 0.5 inches. Then lagyan natin siya ng features dito sa part na to. So click lang natin yan, surface, then click sketch, then draw tayo ng lines na coincident dun sa ano na yan, sa edge na yan. Tapos iwasan yung mapa, punta kayo dun sa mid point para hindi na kayo magpalit ng relationship. Naglagay ako ng arc dito. Wala pang measurement. Lagyan natin siya ng smart dimension. Mula dito hanggang dito, meron tayong measurement na 2. Then, so, parang kalahati niya. Then, pagkatapos, simula dito hanggang dito, meron tayong 1.5. Then, lalagyan natin siya ng radius na 0.75. So, yung extrusion natin, click lang natin yung check. Then, extrude lang natin siya ng 0.5. Pero, kiklik natin to para magpalit ng direction. Click check. Then, click natin yung isang surface. Click X, sketch. Then, gawa tayo ng corner rectangle mula dyan. Then, we'll create the relationship. So, paano natin yung gagawin? Click lang natin tong isang line. Then, hold control. Click natin yung edge. Then, click collinear. Same lang doon sa kabila. Click natin tong line na to. Hold control, click natin yung edge, collinear. Then, lalagyan natin siya ng measurement na 0.125. Then, saka natin siya extrude cut. Through all. Click check. Tapos, saka natin lagyan ng mga butas dito. So, click lang natin yan. Then, click natin yung normal. Then, lalagyan natin siya ng hole wizard. So, ang hole wizard natin, meron tayong hole type na hole, ANSI inch, fractional drill sizes, 9/32,
Tapos, pagka nakaset na yan, with the end condition true all, kiklik lang natin tong position, tapos lalapit natin dito. Lagyan natin to ng 2. Lagyan natin siya ng measurement na 0.5. So, same doon sa kabila. Tapos, dito sa kabilang to. Tapos, check. Then, lalagyan natin itong isang to ng true all din. Ng whole wizard. Pero counterbore na yung ilalagay natin. Then, click lang natin to as normal. Then, yung atin pong features na whole wizard, click lang natin yung counterbore, whole type. Yan, ito nasa pinaka kaliwa. Then, lalagyan natin siya ng hex bolt, 1/4, end condition true all. Tapos, click position tab, igala lang natin yung itong cursor natin dun sa itong na yan, hanggang sa makuha natin yung pinaka center point. Then, escape lang, click escape, then click check. So, ganito yung magiging itsura niyan. Lagyan natin siya ng fillet. So, fillet. So, rounds natin is around 0.25. Click check lang natin tong mga edges na to. Tapos, click natin tong part na yun. So, click natin yan, then click check. So, yan. Halos buo na yung ating yung atin pong drawing. Lagyan lang natin ng ibang details like yung fillet para dun sa ibang mga sides. So, ano yung mga fillets niyan? Meron tayong fillet na 125.125. Asan yung fillet? Then, click lang natin to. Click lang natin itong side na to. Tapos, click din natin to. Yan. Then, click natin yung fillet ng 0.125. Then, click check. Yan. Ganyan yung magiging itsura ng ating base plate. So, that's pretty much it. Pero para makuha natin yung full associativity nung drawing at saka nung sketch natin, ganito yung gagawin natin. Save natin siya. Lagyan natin ng pangalan. Base plate. Tapos, kunin natin dito sa make drawing from part or assembly. Then, kuha tayo ng appropriate na paper. Kunyari, gusto natin siyang i-print sa A4. Tapos, gusto natin siya naka-landscape. Sige, click lang natin yung open. Then, click OK. So, ito na yung A4 natin. Kunin natin yung top view or front view para makuha natin yung ibang mga features. Front view, then yung top view, tapos yung right side view, tapos yung kanyang yan. Escape. Then, saka natin siya medyo ayus-ayusin para makuha natin yung
magandang features nito, pwede natin siyang lagyan ng shade. Tapos, para makuha natin yung kanyang measurement, syempre, dapat naka-IPS din tayo. Para kasunod lang din ng standard. Then, lagyan natin siya ng model items. Click natin yung entire model. Then, click natin yung mga model na to. 1, 2, then 3. So, i-click lang natin yan. Then, click entire model. Then, click check. Lalabas yung mga measurements niya. Sabi, oops, bakit po sir dun sa measurement ko 0.13, 0.1225 siya. So, para magawa nating mas maayos yung measurement, ito ang gagawin natin maganda, no? Lalagyan natin siya ng options na makikita yung 0.125. So, to the nearest thousands. So, ang gagawin natin, click lang natin yung document property, then sa units, may makikita kayo dyang decimals ng length, decimals ng, pwede rin angle or what. So, mass section property, pwede rin yan, para kung sakaling kukunin nyo yung mass property, then okay. Yun, no? May makikita kayong 0.125 na. Tapos, syempre, sasaayos nyo yung measurement. Para pag kami tumingin na manufacturer o kaya naman magpo-produce ng product mo, visible lahat ng mga measurement at alam kung alin dun yung mga measurement na gagawin mo. So, that's pretty much it. So, thank you for listening.